Muli po, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga panauhin at sa lahat ng mga bisita. At welcome po muli sa atin pong gawain ngayong linggo. Binabati ko rin po ang atin pong mga seniors na nasa ibaba at ganun din po sa atin pong mga manonood. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe, ay inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay muling manalangin. Aming dakilang Diyos, lumalapit kami ngayon muli sa inyong harapan. Nawa ang aming mga papuri at pagsamba ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Nawa ang mga pusong naghandog nito ay puro at dalisay at kaaya-aya sa inyong harapan. Linisin niyo nga, Panginoong Diyos, ang aming mga puso at kalooban. Alisin niyo ang anumang mga sagabal, mga bagay, Panginoong Diyos, na hindi po nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo at nawa ay makapag-focus po ang bawat isa sa inyong mga salita, ganun din sa inyo pong aral at mensahe para sa amin sa araw na ito. At patuloy, Panginoong Diyos, na samahan kami ng banal na Espiritu na siyang magkaloob ng karunungan at kapangyarihan sa aming mga buhay. Nawa ay wala pong anumang gumulo sa amin pong isip, anumang mga bagay na nangyari, anumang mga bagay na amin pong nararamdaman, mga alalahanin, mga problema, mga bagay, Panginoong Diyos, na ultimo ay nasa ilalim ng inyong kamay at kapangyarihan. Kaya naman nawa ang bawat isa ay makapakinig ng mabuti ayon po sa inyong kalooban. Higit sa lahat ay maisagawa namin, Panginoong Diyos, ang inyong layunin para po sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay ipinagkakatiwala namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan pong linggo, atin pong nasubaybayan po, napakinggan ang mensahe ukol nga po sa napakasahol at nakakapangilabot po na mga aral at mga katuruan ukol nga po doon sa mga maling aral, mga wad na katuruan patungkol sa kaligtasan at mismo sa ebanghelyo na pinapakilala ng Biblia. Na madali pong makita kung paano pong ginagawa ito ng sanlibutan ng mundo at kung paanong parang napakadali lamang sa kanilang baliktarin, baluktutin at ibahin ang mensahe ng habag at ng biyaya ng Panginoon. Sa ganung paraan, nagiging walang bisa po ito para sa anumang bagay kapag ito ay binaluktot na po nila. Kaya nga po kasama po dito ang aral na dapat po tayong maging masugid, maging mapag-ingat. Una, sa atin pong sariling pag-aaral at pagkatuto ayon po sa salita ng Diyos para hindi po tayo ang siyang maloko o madaya ng anumang maling aral katulad po ng mga nabanggit. Ganon din po, higit po sa pagkatuto ay para din makayanan po nating labanan ang mga aral na ito. No? Hindi po pwedeng panghabang panahon ay passive lamang po tayo. No? Darating at darating po yung pagkakataon kung saan kailangan po talaga nating ipagtanggol ang katotohanan, lalo na ng salita po ng Diyos, ang kanyang ebanghelyo na nakapagbibigay ng kaligtasan. No? Ngayon naman, ang atin pong tema ay nakatuon sa isang napakahalagang aspeto ng buhay bilang mga mananampalataya. No? Madalas pong hindi po nabibigyan ng mariing pansin, ngunit napakalaki po ng benepisyo. Ukol nga po sa bunga ng Espiritu na binanggit po ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia, no? Sa kahuli-hulihan sa kanyang pagtatapos ay binanggit po niya na kasama sa bunga ng Espiritu ay ang pagpipigil sa sarili or yung tinatawag nga po nating self-control. No? Bagamat ito po ang huli sa kanyang binanggit na listahan, masasabi po nating hindi po ito ang pinakamababa o pinakawalang bisa sa mga nabanggit. Kung totoosin, makikita po natin, pwede nating tignan ito sa paraang ganito, na sinimulan niya at tinapos niya ang listahan ng bunga ng Espiritu ng napapalibutan po ng pinakamahalagang mga punto. Nagsimula ang bunga ng Espiritu sa pag-ibig at natapos naman po ito sa pagpipigil sa sarili.
Dahil nga po kung wala pong pagpipigil sa sarili, ang ibang mga bunga na nabanggit, katulad ng kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, ay mababaliwala po, ay madudungisan po ng mga bagay na ukol hindi po sa Diyos, kundi galing po sa sanlibutan o lalo pa galing po sa atin pong laman. Ito'y pwedeng maging makasarili, pwedeng maging indulgent, gaya po ng ginagawa po ng mundo. Again, katulad nga po nung nakaraang mensahe lamang, napakadali po para po sa sanlibutang ito na baluktutin at baliktarin ang mga mabubuting bagay. Kahit ang mga punto ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. No? Ang sanlibutan ay may mga sariling definisyon para po sa mga tema o mga salita pong ito. Tinikilala nila ito hindi kung paano ito ibinigay ng Diyos, pero kung paano ito nangangahulugan sa sarili nilang mga kagustuhan. Kung wala pong pagpipigil sa buhay ng mananampalataya, maraming mga bagay, kahit ang mga mabubuting bagay, ay pwede pong baliktarin at gamitin pa nga laban sa layunin po ng Panginoon. No? Napakahalaga po nito kung nais po nating bantayan at gabayan ang atin pong sarili laban sa mga pagnanasa ng laman at lalo na ng nakakapahamak na tawag ng kasalanan. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga, pamagat po natin ay living with self-control. No? Yan po ang atin pong tema. No? Ang mensahe ngayon ay napakahalaga sa bawat isang mananampalataya. Ikaw man ay baguhan, ikaw man ay matagal na po. Ito po ang isa sa mga tanging mga bagay po, mga bunga po na kailangan po natin talaga para po makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. Dapat po nating makontrol, dapat po nating mabantayan ang bawat aspeto ng atin pong buhay. No? Hindi lamang po tayo dapat maging bihasa sa panlabas nating mga kilos, kundi ganun din po sa atin pong mga kalooban din naman. No? Kalooban po ng Diyos na mamuhay tayo ng may pagpipigil sa sarili. Ang sabi nga po sa aklat po ng Tito, Kabanata 2, 11 hanggang 12, sabi po dito na sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Mismo dinudugtong ito ni Apostol Pablo sa liham na ito, sa mga talatang ito, ukol doon sa kagandahang loob na dumating. Walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dala-dala ng kagandahang loob na ito, hindi lang ang kaligtasan, lagi po natin yang sinasabi po, hindi lamang po kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ang dala-dala ng ating Panginoon, ang dinulot o ang naging bunga ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus, kundi lahat pa ng ibang mga bagay para po makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Kasama na po dito ang mga nabanggit, ang talikuran, ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, ang mamuhay ng may pagpipigil, maging matuwid, dahil lahat yan ang mga nararapat para po sa Panginoon. Salamat na din at sa pamamagitan ni Jesus, pinadala niya ang tagapagtulong sa atin, ang banal na Espiritu, upang tayo ay bigyan ng kakayahan at kalakasan na gawin ang nararapat at mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. No? Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang mabuti at karapat-dapat doon sa Diyos. Kasi iba po ang sukatan muli ng sanlibutan sa mabuti at karapat-dapat sa mundo. No? Hindi po natin ito kayang gawin kasi sa ating sariling lakas. Marami na po ang sumubok at hindi po nagtagumpay. No? Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kung paano natin ito mamamaster po, kung paano po natin ito mapagtatagumpayan sa lahat ng aspeto. No? Huwag din po nating paliitin o pababain ang lawak at ng lalim ng bunga ng Espiritong ito. Hindi lang ito nakatingin sa mga panlabas nating mga kagustuhan. No? Usually, mas kitang-kita po yung mga aspeto ng pagpipigil sa sarili pagdating po sa mga pisikal na bagay.
no? Siguro pangunahin po diyan ay halimbawa sa mga material na bagay, pagiging matakaw, pagiging mainggitin, no? Pagkakaroon ng matinding pagnanasa. Kasama po naman talaga ang mga bagay na ito, ngunit hindi lang po doon humihinto. Ito ay dinadaanan po nito ang bawat aspeto ng buhay po natin habang tayo ay nandito po sa lupa. Kapag inisip po natin yung pong tema o yung salita pong pagpipigil sa sarili or self-control, God wants us to control even our ambitions, our emotions, our thoughts, our moods, our talents, even our time. No? Lahat man ng mga bagay na ito, hindi man po siguro common sa usaping ito, ay bahagi pa rin po ng mga aspeto ng atin pong buhay. Even these things need to be subjugated to self-control. No? Kaya nga, nakalulungkot isipin kung minsan kapag ang usapin ng pagpipigil sa sarili ay para bang it takes a back seat. No? Halimbawa, yun nga po sa listahan po ng mga bunga ng Espiritu, syempre mas angkop o hindi, mas mas gusto ng marami mapakinggan ang patungkol sa pag-ibig, patungkol sa kapayapaan, patungkol sa kagalakan. Yung unang tatlo, yun po lagi ang nagiging focus. And just because self-control is last in the list, parang ganun din, last din siya sa priority. Pero hindi po dapat pala ganoon. No? Kaya hindi nakapagtataka, marami po ang nagsastruggle sa self-control. And I think this is a struggle for many, if not for all people. Iba-ibang antas lang po siguro. Iba-ibang tindi lamang po siguro ng ang karanasan ng bawat isa. But there is great difficulty in exercising self-control, especially today. That's why we need to study it, we need to live it, we need to internalize it in every aspect of our life. No? Ito ngayon po natin ang atin pong mga punto para po sa mensahe. Una po, self-control is essential to the Christian life. No? Hindi po ito pwedeng mawala. Again, just like with any other fruit of the Spirit, we could certainly say that all of these fruit are not optional. No? Hindi po siya ay kapag ka gusto mo lang o kapag ka may time ka lang or kapag ka bihasa ka na. Hindi po. Ito po ay bunga ng Espiritu. No? Bahagi po ito. And again, it makes it clear as a point na lagi po nating nabibigyang mariing pansin. When we talk about the fruit of the Spirit, it's singular. No? Bunga, hindi po mga bunga. Although marami sila, ito ay tinuturing at least sa liham po ni Apostol Pablo na iisang bagay. Hindi ka pwedeng mamili lamang ng gusto mo. No? Hindi po ito katulad ng kaloob. Ang kaloob ay iba po sa bunga. No? Kasi meron din pong kaloob ng Espiritu. Ang kaloob pwedeng meron ng iba, sa'yo wala, iba ang meron sa'yo at iba naman sa iba. Ganon po ang kaloob, the gift of the Spirit. But the fruit is the same for all. Ang bawat isang pinapanahanan ng banal na Espiritu ay dapat namumunga sa ganitong paraan. At yun po yung pinapakita at pinapahiwatig ng salita. Muli, ang mga gawa ng laman ay ilang beses na po na pinahayag at pinakita sa atin ang kanilang realidad. No? Ang kanilang anyo, ang kanilang hugis, ang kanilang bunga din naman, yung mga gawa ng laman. Mababasa nga po natin ito muli sa Aklat ng Galatia, Kabanata 5, 11 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Muli, sa bawat listahan po ng mga masasamang bagay sa Biblia o di kaya sa mga kasalanan pong binabanggit, hindi po nito layunin ibigay ang kumpletong listahan, kundi pinapahiwatig lang, ito yung mga bagay na obvious naman na.
no? Kaya nga yun yung simula ng talatang 11, ano? Hindi maikakaila ang kanilang mga gawa, no? At again, nandyan din po yung konteksto sa dulo, no? At iba pang katulad nito. Marami pang iba, no? Marami pang pwede kang idagdag dito sa listang ito, pero ito yung mga very obvious naman kasi talaga, no? Mga gawa ng laman na nagbubunga ng kamatayan, no? Ang mga gumagawa nito ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, no? Ang atin pong karanasan ngayon ay ang pagkalaya sa mga bagay na ito. Na napalaya tayo sa kapangyarihan at sa pamamahala ng kasalanang ito. At ngayon yung dating mga lihim, mga dating natatago, ngayon ay nahayag na. Ano talaga sila? Ano ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang magiging bunga? No? That's why in this context, pinapahiwatig ni Apostol Pablo, dapat na nga talagang layuan ang mga bagay na ito. Nakita natin kung ano talaga ang kasalanan, isang karumal-dumal na bagay laban sa Diyos at nagdudulot ng kasiraan at kawasakan sa bawat isang tao. Muli, ang tanong po lagi ay, bakit tayo nahihirapan kung mapanganib naman talaga ang kasalanan? That's the question for the ages. If sin is so destructive, if sin is so deadly, if sin is so negative, why do we struggle against it? Because of its lure of pleasure and of gratification which promises immediate satisfaction. Yun po yung allure ng kasalanan. Dahil pag pinagbigyan mo ito, meron kang kaagad-agarang pagtupad at pagkapuno doon sa mga pagnanasa ng iyong laman. And that's it. That's the simplest answer to that question. Bakit ang hirap nitong layuan? Dahil yung atin pong laman, ninanasa talaga ang lahat ng mga bagay na ito. No? Yung pong napakatindi ng effect ng pagbagsak po ng tao dahil po sa kanyang sinful nature, na nananatili pa rin sa katawang ito na panlupa. No? Kahit na alam mo ngang masama, kahit nga alam mong nakakasira, nandun pa rin sa likuran ng iyong isip, na para bang, baka naman, again, and all of the justifications come. Ngayon lang naman, minsan lang naman, konti lang naman, at iba pa. No? That's it. Even if it's so deadly, even if it's so destructive. No? Kaya nga, sa ganung paraan, ang pagpipigil sa sarili, hindi po talaga nanggagaling sa ating sariling kagustuhan lamang, kundi sa biyaya ng atin pong Panginoon. Ilang mga bagay po ukol po dito. Letter A, it is the result of the new life. No? Ang bagong buhay na tinatanggap ng bawat mananampalataya kay Kristo ay galing po sa Diyos at para din po sa Diyos. Sa pamamagitan ng kapanganakang ito, ang espiritual na kapanganakan, pinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan po natin para tayo ay makasunod sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya, at maibigay sa Kanya ang karapat-dapat na kapurihan. Napakahalagang bahagi nito ay ang kapangyarihan para tanggihan, para layuan, at para para po mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng mga makasalanang pagnanasa at pamamaraan. At ang abilidad para po piliin natin kung ano ang kalugod-lugod para po sa Panginoon. Ang sinasabi po sa 2 Pedro, Kabanatang 1:3-4 ang nagpapatunay po dito. Sabi po, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. No? Ang tao man ay meron pong anino, no?
ng pagpipigil sa sarili sa kanyang sariling laman. No? Kahit ang mga taong wala pong pagkakilala sa Diyos, meron naman po silang version ng self-control. Ano? But again, as many of us has experienced, many of us has proven in our lives, napakahina, napakababa, napakaliit lamang po nito. No? Some people live with that concept of self-control apart from God, pero makikita po natin na kalaunan nawawalan din po ito ng bisa. Limitado po ang atin pong kakayahan sa atin pong sarili. No? Mabilis po itong makumbinsi, mabilis po itong mabago ang isip, no? At ultimo ito ay natatalo kapag inatake na po ng mga pagnanasang makalaman. Ang tunay na pagpipigil sa sarili ay ang pakikipag-isa ng isang tao kay Hesukristo, gaya ng atin pong nabasa. At bagamat nagpapatuloy pa rin po ang mga pagnanasang ito sa kasalukuyang panahon, sa pamamagitan ng panibagong buhay at pagbabago ng atin pong pagkatao sa pamamagitan ni Kristo, we are able to resist. We are able to resist all such things under the new birth, under the new life in Christ. No? Dagdag pa po dito, letter B, it is provided by the Holy Spirit. No? Muli, paulit-ulit po nating nabanggit na, no? Ang pagpipigil sa sarili ay isang aspeto lamang po ng bunga galing po sa Espiritu. Ang resulta naman po ng pananahan ng banal na Espiritu sa buhay ng sinumang sumasampalataya kay Kristo. Sabi po ito sa Galatia, Kabanata 5, 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Again, it is our union with the Helper naman ngayon, with the Holy Spirit, our union with Him that Jesus Christ Himself has promised to all of His disciples. Ito man ay masasabi po nating kaloob pa rin ito ng Diyos. Galing po ito sa Panginoon. Ano? And we should not take the credit nor the glory when we succeed in choosing holiness and godliness. Pag tayo ay nagiging banal, pinagiging banal, at tayo ay nagiging mas makadiyos, hindi natin dapat angkinin ang kalulatian sa ating sarili. No? Naging banal ako kasi sa sarili kong sikap, sa sarili kong pagnanasa, sa sarili kong pagpupursige, hindi po natin pwedeng angkinin ang bagay na ito. It is not just a matter of willpower or hard work, which many in the world attribute for their success, no? Para pabalik sa kanila ang papuri at ang karangalan. Ano? The Holy Spirit is the helper by which believers are to live a life that is approved by God and also pleasing to Him. Kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu, wala pong kapangyarihan sa atin pong buhay. No? Walang Espiritu, wala pong kapangyarihan, wala po tayong magagawa. No? Siya po ang dahilan kung bakit natin ito naisasagawa. No? Yun naman po yung pangalawa. Pero pangatlong karugtong po nito, letter C, is that a disciple is disciplined as well. No? Para po maging tama ang atin naman din pong pananaw sa lahat ng usapin pong ito, ay lagi po nating aalalahanin na ang atin din naman pong responsibilidad. Ang pagpipigil sa sarili ay isang kaloob, ngunit dapat natin itong tanggapin, no? At ipamuhay ng aktibo at hindi po passively lamang. Kung tayo ay uupo lamang, again, applicable sa halos lahat ng bagay sa atin pong buhay Kristiyano po, no? Hindi po tayo pwedeng nakaupo lamang isa-isang tabi at maya-maya lang magiging banal ka na. Wala pong ganon. Hindi po yun mangyayari. We are to receive the gift of the Spirit, and the fruit of the Spirit are to be lived out in our life. Active, not passive. Ang punto, hindi po tayo ang
pinanggagalingan po nito. We are not the source. The source is always God. But we are also thoroughly involved. Dapat nating angkinin, tanggapin, at ipamuhay ang bunga na ito sa atin pong pang-araw-araw na mga gawain. It is the exercise of God's grace. No? Sila na mga tunay na mga alagad ni Kristo, alam ang katotohanan ukol sa pagdidisiplina sa sarili, which is again very much related to the idea of self-control. Because alam po nila ng mga alagad ni Kristo ang mataas na kabayaran ng pagsunod sa Kanya. No? Kaya nga maliwanag ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto kabanata 9, 24 hanggang 27. Ang sabi naman po dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. No? Ang bunga ng Espiritu ay wala pong magiging silbi kung wala naman din po tayong gagawin. No? Everything that we do will also amount to nothing kung wala naman din ang banal na Espiritu. So it is sa pinakamababaw na salita, we see it as a cooperative effort. No? Nagmula ito, ang pinagmulan po nito ay ang Diyos, ang banal na Espiritu na nasa atin, ngunit kailangan din naman po natin itong gamitin. We are to depend on the Holy Spirit while we do and while we obey the will of the Lord. No? At yun po yung pinakamagandang balanse sa bagay po na ito. Ang mga mananampalataya po ay matagumpay kay Kristo. Amen po. No? Meron pong katagumpayan kay Kristo. Ang sabi nga po sa unang Juan 5, 4 hanggang 5, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. No? Kaya't hindi po dapat tayo magkaroon ng isang attitude of defeat. No? Isang kalagayan po o kaisipan na parang wala tayong control o wala tayong kakayahan harapin ang mga bagay na ito. No? Hindi po dapat nating isipin na parang wala na tayong magagawa. No? Talagang kung gano'n ang iyong kaisipan, malamang gano'n din ang magiging kalalabasan ng iyong pamumuhay. No? Pinapahayag lang ng ganitong kaisipan ang kahinaan ng ating kalooban, ang kahinaan sa atin pong puso. No? Maraming nag-iisip ng ganito dahil ayaw nila talagang magbago. No? Kasi mahirap pong magbago. Napakahirap po. No? Ask anyone. At napakahirap po. No? But self-control affects all aspects in the life of the believer. At ang mag-fail dito ay kalungkot-lungkot na kalagayan po, no? Because alam natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Babasahin ko po, aklat naman po ng Roma, kabanata 6, 11 hanggang 14. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sariling bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan.
sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. No? So yun po ano. Tungayan naman po natin yung pangalawang bahagi, self-control is exceedingly challenging. No? Ito naman din po ay paalala na hindi po ito mani-mani lang. Kaya nga nabanggit ni Apostol Pablo, yung sa unang Korinto, kabanatang 9, kanina, binasa po natin, talagang pinipigilan niya ang kanyang, specifically ang kanyang katawan, sa sinabi po ni Apostol Pablo. Dahil yun po minsan, doon ka po talaga minsan dadalhin ng mga bagay na ito. Ang iyong naisin at layunin na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang nagre-require mismo, malalaman mo na ito pala ang kailangan kong gawin kung nais kong makasunod sa Panginoon. Again, katulad ng marami pong ibang bagay, kung napakadali ng bagay na ito, hindi na po natin kailangan itong pag-aralan o unawain pa ng mas mabuti. No? Hindi na po natin ito kailangan alalahanin sa anumang paraan o anuman pong antas. Kaya natin ito kailangan aralin, tukuyin, unawain, gawin, ipamuhay, ay nalalaman po nating lahat kung gaanong ka-challenging po ang bagay na ito. At kailangan po nating gamitin ng lahat ng kagamitan na pinagkaloob ng Diyos sa atin laban po dito. No? Marami din pong bagay, gaya po nito sa buhay nating mga mananampalataya. Ang kalaguan at ang patuloy na pagkalalim sa pananampalataya ay hindi po nagbibigay ng immunity. No? Iba po kasi pag sinabi mo pong immune ka na hindi ka na po talaga tinatablan. No? Mas angkop po sigurong sabihin kung gagamit lang din po tayo ng mga medical terms, mas mabuti pong sabihin para po sa ating kalagayang espiritual, we build a resistance. Meron pong resistensya. But we are, as long as nandito po tayo sa lupa, hanggat nandito ka sa mundo, hanggat nandiyan ka sa iyong physical na katawan, you will never be immune. But as you mature, as you grow deeper in the faith, you will build up a resistance. No? Titibay at lumalakas, tumataas dapat ang resistensya mo laban po dito. Pero dapat kang laging maging mapagbantay kasi hindi ka totally immune sa bagay po na ito. No? Ang mga kalaban po natin, again, ay pare-parehas po sa maraming ibang mga aspeto ng buhay pananampalataya. No? Sa anumang ibang usapin, ito po ang laging kalaban po, parehas na rin po dito sa temang ito. It is kapabayaan, kapabayaan at ang pagiging kampante. Yun pong dalawang yun. Pwede mo sabihin na halos magkaparehas na po yun, pero hiwalay na po natin para mas maliwanag. No? It is kapabayaan, carelessness, it is pagiging kampante, complacency. No? Marami po sa mga nabuhay, mga lingkod ng Diyos, kahit po sa Biblia, ay ito po ang nagpabagsak. Hindi po isang extreme or isang matinding karanasan o isang matinding pangyayari sa buhay nila kung bakit bumaliktad ang lahat ng bagay at nahulog sila sa kasalanan, kundi dahil lamang po sa mga simpleng kapabayaan. Sa simpleng pagiging kampante, pagiging masyadong komportable na hindi ka na nagiging mapagbantay, hindi ka na nagiging mapanuri. No? It will bring anyone, even those who are strong in the faith, they will bring them down. No? Kaya't yun po yung dapat po nating bantayan. No? Ang pagpipigil sa sarili ay para sa lahat. Sa bata, sa matanda, sa malalim sa pananampalataya o kahit sa baguhan, sa umiinom ng gatas o kahit sa ngumunguya na ng karne. Dapat po itong ipamuhay ng lahat ng Kristiyano. Sabi po sa Roma 13, talatang 14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. No? Kasi hindi po pwedeng pagsabayan, kaya po yun yung laging nababanggit. No? Pag pinaghari mo si Kristo, hindi mo susundin ang hilig ng laman. Kung hindi nagahari si Kristo sa buhay mo, sinong sinusunod mo? Sinong nagahari? Ano ang nagahari sa iyo? At yun po yung punto.
Bakit mahirap po ang pagpipigil sa sarili? Ilang bagay po ang atin pong makikita. Letter A, dahil po sa tukso. No? Yun po ang una. Pangunahin po tukso, hindi po yan nalalayo, hindi ka po niyan tatantanan. No? Lalago ka at natitibay ang iyong pananampalataya, pero ang panawagan ng tukso ay hindi po titigil sa bawat araw, sa bawat minuto ng buhay mo. Hanggat nandito ka sa mundo, wala pong pagtitigil, wala pong pagtigil ang panawagan nito sa atin. No? Laging nariyan, nag-iintay, nag-aabang sa oras at araw na tayo ay madulas. Tayo po ay manghina, tayo po ay nasa gitna ng matinding trahedya o pagsubok, matinding problema. At doon po siya magiging epektibo kapag pinagbigyan mo ito sa iyong buhay. No? Maraming tumatanaw sa tukso na para bang external na puwersa, panlabas na puwersa, na para bang ikaw ay minamanman. No? At merong katotohanan sa ganong kaisipan. Mismo ang kaaway, ang demonyo, si Satanas, ganito niya tinukso si Kristo. No? Binanggit ng Biblia kung paano siya parang leon na naghahanap ng masisila. Pero tandaan na ang tukso, hindi po lahat ng gagaling sa panlabas. No? Huwag nating sisihin lagi ang ibang tao, ang ibang bagay, ang ibang kaganapan, kundi alalahanin din po natin kung paano ito nagbubunga sa ating sarili. May sinabi pong mahalaga dito si Santiago sa Kabanatang 1, 14 hanggang 15. Sabi niya, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatanghay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. There will always be external forces at work. Nandiyan ang mundo, nandiyan ang kaaway, nandiyan ang sirkumstansya, pero ang katotohanan pagdating sa tukso ay lagi itong nanggagaling sa atin pong kalooban. No? It is those desires that are in us that, alam mo yun, nagpupumiglas, nagsusumigaw na makawala galing po sa pagpipigil natin ng sarili. No? Ang tukso ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit challenging po ito. Again, ang punto, hindi ka po nito titigilan kahit anumang oras, kahit isang minuto, hindi ka po nito iiwan. There will be desire in us always. No? Pero again, ang paalala ay hindi naman natin kailangan paghariin ang mga pagnanasang ito. No? Pwede natin itong pigilan at pangunahan sa bawat dako. And pong una, letter B, there is deception. Pandaraya din po. No? Related sa una ay ang walang hanggang mga pandaraya at mga kasinungalingan na umiiral sa kapanahunan po natin ngayon. No? Dumarating po ang pagkalito dahil po sa deception. Because we have to choose. We have to be wise in choosing between the godly and the godly sa pagitan ng banal at ng mga kalapastangan. No? But there are also the more sensitive, the more subtle choices between what is good and what is more good or what is better. No? Yun man ay nakalilito sa marami pong mga tao. No? Sabi ko nga, kung tutuusin, dapat hindi ka malito kung ang pagpipilian mo ay mabuti o masama. Madali lang po ang sagot. Piliin mo yung mabuti. Alam mong dapat mong piliin yung mabuti. Mas nakakalito po yung mabuti at yung mas mabuti. At hindi mo alam, nakatago pala, nakatalukbong pala doon sa likuran ay yung pinakamabuti pa. Hindi mo nakita. No? And that in itself leads us to unfortunate circumstances, mga kalagayan at mga bunga o resulta na hindi po natin inaasahan talaga. No? Ano ba ang alam natin ang sagot kung tatanungin, anong dapat kong naisin, ang mabuti na gusto ko o ang mabuti na gusto ng Diyos?
No? Again, pag tinanong mo ng ganong paraan, madali pong sagutin. Dapat mong naisin yung mabuti na gusto ng Diyos. But again, when you're confronted with real-life choices in front of you, sa harap mo na mismo, and you have to decide now, no? Kahit man yun, kung totoosin, kahit man yun ay taktika po ng sanlibutan, taktika po yun ng kaaway po, na kapag pinresenta ka ng choice, kailangan mong mag-decide agad-agaran. No? Kasi kailangan, wag mo nang pag-isipan yun yung gusto nilang mangyari. No? Kahit po sa mga, di ba, kahit po sa mga sales tactics ng marketing sa mundo po natin, yan po ang madalas na ginagamit na taktika. No? Kapag hindi ka nag-decide agad, pwedeng yung offer na to maglaho. No? Pag hindi mo binili yan ngayon, pwedeng yung discount mawala. No? Kapag hindi ka nag-decide agad, pwedeng ganito ang mangyari at ma-miss out mo yung opportunity. At marami pang iba. But really, when you really think about it, if something is so important na hindi ka pwede talagang magkamali, katunayan ang dapat mo naman talagang gawin ay pag-isipan itong mabuti, pag-aralan itong mabuti, at bago ka mag-decide ay siguraduhin mo na tama yung pipiliin mo. Kaya yun man, again, I say that it's a tactic, but sometimes and it is also used as deception against us. No? Yung idea ng nirarush ka, na para hindi ka na mag-isip, yun man ay pandaraya na ginagawa ng sanlibutan laban po sa atin. No? We are most often deceived when we do not see things as they truly are. Hindi natin nakikilala yung tinititigan nating bagay kung ano talaga siya. No? Nakikita mo lang yung maganda, yung mabuti, yung maaliwalas. No? Ito ay opportunity, ito ay karagdagan, pero hindi mo nakikita yung kabuuan po nito. No? Hindi mo alam yung magiging bunga nito down the line. No? Again, yun po ang focus po ng sanlibutan. Ang ituon ang atin pong paningin at pansin sa immediate na mga result. And syempre, lahat ng immediate na result ay maganda at mabuti. Yun naman talaga yun . Pero titigan mong mas mabuti ng bahagya, titigan mo ng mas matagal ng konti, no? And you will find out the reality of what you are looking at. No? And again, kaya ito mahirap kasi, again, meron pong desire sa atin pong sarili. We want that good thing to be good. Masama ba yun? Hindi technically, pero marami pong napapasama dahil po sa ganong attitude. No? Yung gusto mo, syempre yung gusto mong bagay, ipaglalaban mo na mabuti yung gusto mong bagay. But ang isang mahalagang tulong po dito, is being objective about reality. Mag-zoom out ka, lumayo ka, umalis ka muna sa pwesto mo. Kasi kahit man yung sarili mong kagustuhan ay hindi mo pwedeng laging pagkatiwalaan. No? Kaya nga, nakakabuting magtanong, humingi ng tulong. No? Have a second opinion. Kasi pag sarili mo lang, alam mo yon, kung lalabas ka sa sarili mo pero kakausapin mo lang din ang sarili mo, ano mangyayari po nun? Wala kang ibang maririnig kundi positibong mga bagay. Ay, maganda to, hindi maganda to. No? Marami pong tao ganyan pag magdedesisyon, kausap yung sarili. Pero lahat ng sinasabi niya sa sarili niya ay pawang maganda at mabuti lang din. Kasi gusto niya . Gusto mong maging maganda yung pipiliin mo. No? To the point nga na kahit napili mo na siya at nalaman mong pangit siya, ipagtatanggol mo pa rin siya na maganda at mabuti siya. Ganon po tayong katindi, yung tayo po bilang mga tao po, ganon po kasi talaga tayo. Gusto nating paniwalaan yung gusto kasi natin at hindi natin makita yung realidad, yung objective na reality. No? Kaya nga, gusto ko pong basahin, Galatia, Kabanata 6, 7 hanggang 8, sabi niya, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. No? Ito, wala pong kadayaan po dito. Wala pong panlilin lang po dito. Kung ano ang iyong itinanim, yun din po ang iyong aanihin. Ang itinanim mo,
ukol sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ang itinanim mo ukol sa espiritu ay mag-aani ng buhay. When we look at the immediate and temporary, not giving much thought to the eventual and the permanent, no? Doon po tayo mapapabagsak ng mga bagay na ito. Marami na po ang nagkamali. Nandyan po ang mga kilalang karakter natin sa kasaysayan sa Biblia. Siguro ang pinakauna po dyan ay walang iba kundi si Esau. Pinagpalit po ang ang pagiging panganay para po sa isang platitong pagkain. Nandyan si Samson, pinagpalit ang kanyang panata para po sa kasarapan ng babae at ng laman. Marami pang iba, nandyan si Saul, nandyan si David, nandyan si Solomon. Sa bagong tipan, nandyan si Judas, nandyan yung mag-asawang si Ananias at si Sapphira. All of them, we could certainly say that they were all deceived. No? More than other people deceiving them, ano po ang kapansin-pansin? In reality, it is they themselves who deceived themselves. Niloko nila, dinaya nila ang kanilang sarili. No? Gaya ng sa tukso, ito din ay nasa, no? Ito'y usapin na may kinalaman po sa atin pong puso at kalooban. Sabi po sa Hebreo, Kabanatang 3, 12 hanggang 13, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. No? At panghuli po dito, pangatlo, letter C is wariness. No? Siguro sa tatlo po, ito po yung ito sa tatlo yung pinaka-subtle po, no? Hindi napapansin masyado. Ito yung kapaguran, simpleng kapaguran po ang tinutukoy po nitong letter C. No? Connected pa rin naman po siya dun sa dalawa, no? Kasi sometimes there is also deception sa bagay na ito, no? But it is wariness or yung discouragement, no? Dahil sa kabaligtaran o sa pag tinapatan po natin yun pong kaisipan ng instant gratification mindset ng sanlibutan, nandun po, tinatapat po natin doon yung sa atin pong mga mananampalataya, no, yung pagpipigil sa sarili, pagiging maingat, being vigilant, being patient, no, pagiging mahaba ang pasensya, at perseverance or endurance, no, pagiging matatag at matibay, no. Maraming pagkakataon kailangan po nating magintay, no, dahil tayo ay sumusunod sa schedule po ng Diyos at hindi po natin ipinipilit lamang ang kagustuhan po natin. Maraming beses ito ay tinatalakay po natin sa mga tema ng panalangin when we talk about waiting upon the Lord, no? But again, nandun na po, built-in na po sa salita, no, pag-iintay, waiting. Kasama po sa waiting or part po ng waiting ang being patient. Kailangan, kung nag-iintay ka, kailangan mo rin ng mahabang pasensya. Kailangan mo rin ng kahinahunan pagdating sa bagay po na ito, no? Sa ganong paraan, ang gagawin po natin is that we reject our impulses and our desires, for we hope in the best that God has in store for us. Umaasa tayo doon sa pinakamabuti na atin pong inaabangan galing po sa Diyos. Problema, kalaban po natin ang mundo, no? At ang mundo mismo ang nagbibigay ng ideya sa atin, bakit mo pinaparusahan ang sarili mo? Why are you depriving yourself of such a thing, of such a pleasure? Narinig niyo na po ba ito? O baka nasabi niyo na rin po ito. Paano kung bukas matatapos ang mundo? No? Why should I punish myself? No? Ito po ang kaisipan na dulot ng galing po sa sanlibutan. Gawin mo kung anong gusto mo. No? Ang mga kasabihan na maikli lamang ang buhay, life is short, ay galing din po o kasama din po dito sa usapin pong ito. No? Kaya dapat po tayong
mag-ingat. No? Dahil hindi naman po talaga madali maghintay. No? Hindi naman po talaga madali. No? Sabi natin, kung sa pamantayan po ng mundo, no, ang paghihintay ayon sa mundo, meron pong mga mas bihasa, meron pong mga mas mahaba ang pasensya, pero pagdating po sa usapang espiritual, pare-parehas po tayong dumaranas po ng kahirapan at kapighatian. No? Kaya nga po tayo may mga struggles, kaya nga po tayo may mga pagtatanong, kaya po tayo may mga discouragement and sometimes even disappointment. Pero bahagi po talaga ito ng atin pong buhay habang atin pong inaabangan ang pinakamabuti na galing po sa Diyos. No? We must keep in mind that it is during the waiting and resisting that is the most excruciating. Yun po yung pinakamahirap na parte. No? Yun po yung pinaka nakakapagod na bahagi. Ngunit ang gantimpala matapos mong intayin ito, it is worth it. And yun yung dapat mag-push po sa atin na habaan pa po ang atin pong pasensya, na habaan pa po ang atin pong pagtitiis. Ang sabi po karugtong kanina ng atin pong binasa, Galatia Kabanata 6, talatang 9 naman po. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. No? Ang mahirap nga po, hindi po mahirap yung pag-ani. No? Yan yung inaabangan po natin. Ang mahirap po yung kailan ba yun darating. Pagdating ng takdang panahon, pero kailan? At yun yung mahirap. Yun yung kailangan po nating paghandaan. Ganong katagal pa ba ang atin pong iintayin? Ganong katindi pa ba ang atin pong titiisin? No? In all honesty, remember, kung yun ang tanong mo, ganong katagal pa ba ako mag-iintay, ganong katindi pa ba yung paghihirap ko dito sa mundo, in all honesty, in view of the eternal plan of God, hindi na po ganong katagal ang iintayin po natin. Ganong kahaba ba ang buhay natin dito sa mundo? Ang ikli na lamang po nito kumpara doon sa walang hanggan na atin pong inaasahan. Kaya't huwag ka pong manawa, huwag ka pong mapagod, no? Kailangan mong mamuhay ng may pagpipigil. Sabi po sa Roma 13:11-13, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan at inggitan. Malapit na po. No? Anong pinakamahabang pwede mo po pong hintayin? Palagay na po natin, isarado na po natin from zero to the end. Sarado na natin ang 100 years. 100 years. Kasi sino mang umabot po ng 100, I believe na in my heart, naniniwala ako na ang nasa puso din nila ay sana mamatay na sila. Hindi na po masayang mamuhay ng ganong katanda. Being realistic about it. No? Kaya nga kung tutuusin, wala na po masyado sa mga mas sa mga generation na ito, no? Kapag sinusukat po natin ang haba ng buhay, wala ka na po masyadong naririnig na ay hanggang 100. Hindi na po eh. Kasi yung ganong katanda hindi na rin po kasiyasiya. Kaya nga usually ang binibilang na rin po natin hanggang 80 plus. Mahaba na yon. Mahaba man yon sa paningin po natin, sa pakiramdam po natin, napakabilis lang po ng panahon po na yon. Napakaikli lang po ng panahon na iyon. Kung umabot ka man sa ganong katagal na panahon. No? Kaya nga po again, let us look at it objectively. Mukhang mahaba ito sa isang banda, pero kung titignan nating mabuti, iisipin nating mabuti, ganong kahaba ba talaga ito kumpara doon sa inaabangan nating gantimpala galing sa Diyos. Konting panahon na lang po. No? Liban pa yan, hindi pa nga natin dyan ina-account kung unahan tayo ng Diyos.
at manumbalik na siya bago pa tayo abutan ng kamatayan dito sa mundo. No? Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa, wag po tayong manawa, wag po tayong mapagod. No? Ang pagpipigil sa sarili, dapat pong harapin po natin ng may kababaang puso at ng may willingness na sumunod, kahit na ito ay mahirap. Hindi po ito imposibleng gawin dahil nga nasa atin na ang kapangyarihan ng Diyos at ang tulong ng banal na Espiritu. No? Ito'y binanggit po natin, hindi po para tayo ay mas lalo pong mapanghinaan ng loob, pero para po tayo ay makapaghanda sa labanan. No? Sabi po sa Galatia, Kabanatang 5:17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Yan po yung labanan na atin pong ibinabaka na, matagal na. No? Kaya tayo po ay lagi pong maging handa sa pakikibaka pong ito. No? Panghuli po, number 3 sa atin pong mga points, ito naman po, to have self-control is to be Spirit-filled. No? Para maranasan natin ang biyaya ng Diyos na ito sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kailangan po nating mamuhay ayon sa kanyang pamamahala. Again, to be filled with the Spirit it should not be optional. No? It is what every disciple of Christ should choose at every point of their life. No? Sino mang naniniwala at nananalig kay Kristo ay dapat pong mamuhay ayon sa Espiritu. No? Ang sino mang nagpapatuloy na isuko ang kanilang sarili sa pamamahala ng Espiritu, ang siyang tinatawag na talagang napupuno ng Espiritu. No? Yun po yung pagkakaiba po kasi ng pinapanahanan ng Espiritu at napupuno ng Espiritu. No? Kung napupuno ka ng Espiritu, ibig pong sabihin, namumuhay ka ayon talaga sa kanyang pangunguna sa lahat ng bagay. No? Sabi po sa Galatia 5:16 naman po, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So doon na po mismo, letter A, let us live by the Spirit. No? Dumating na po ang banal na Espiritu ng Diyos at nanahan na po sa bawat tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Sila na mga ipinanganak ng muli, sila na mga nagsuko na ng kanilang buhay sa paanan ni Jesus. Ang banal na Espiritu ay ang ating tagapagtulong at ang atin pong gabay. Ginagabayan niya tayo patungo sa katotohanan at pinapangunahan niya tayo sa mga daan na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Sabi po sa Juan 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. No? Anong kwenta ng gabay kung hindi mo naman ito susundin? Diba? What purpose is a guide if you will not follow this guide? No? Living by the Spirit is letting the Spirit take the lead in your life. No? Siya ang mangunguna at ikaw ang susunod sa Kanya. Allowing God's will and purpose to bear fruit in our life. Sabi po sa Galatians 5:25 naman po, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. No? Again, kung tayo ay namumuhay sa Espiritu, hindi po natin mapagbibigyan, hindi po makakapasok ang anumang nais at pagnanasa ng laman sa atin pong buhay. Kailangan po natin siyang ipamuhay. Kailangan po nating hayaan siyang manguna. Kailangan nating sundin kung ano ang pinapagawa niya sa atin. Karugtong po nun, letter B, is to obey the Spirit. No? Let us, wag po nating kontrahin, wag po nating bigyang kalungkutan ng Espiritu ng Diyos, kundi bigyan natin ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng atin pong pagiging masunurin sa Kanyang Espiritu. No?
Paano natin susundin ang Espiritu na siyang gumagabay sa atin nang hindi naman natin nakikita, hindi naman natin siya nakikita, ni hindi naman natin naririnig ang kanyang boses, no? We have the revelation of God in our hands, no? To know to where and to what the Spirit leads us is to know and to meditate deeply on the revealed Word of God. Nandiyan na po yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at wala pong pinagkaiba ang banal na Espiritu sa ganoong paraan. Sabi po sa Juan 14:26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. No? He brings into remembrance what we need when we need it. No? Kung ganoon, sa ganoong paraan, ang pinakahadlang po dito ay ang atin pong pakikinig sa kanyang pangunguna. No? Obeying the Spirit will never put us into uncertainty. Hindi ka po ilalagay ng banal na Espiritu o ng Diyos sa anumang kalagayang alanganin. Sigurado po lagi ang kanyang gabay at ang kanyang mga panukala. Ang pagtutol o ang pagtanggi ng pagsunod ng utos sa kanya ay ang siyang magdadala sa atin sa kasalanan. Kasi lahat ng layunin at naisin ng Diyos para sa atin ay mabuti. Lahat ng ginagabay ng banal na Espiritu sa atin ay pawang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. No? Ang pagsunod sa Espiritu ay napapanatili ang tamang relasyon natin sa atin pong Panginoon. We must obey. And again, hindi po laging madali ang obedience. No? Dahil nga po, madalas, sa maraming pagkakataon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pagtutol at pagtanggi sa sarili po nating kagustuhan. Pero yun po ang mahalaga. We have to obey the Spirit. At panghuli po, letter C, let us trust in the Spirit. Pagkatiwalaan po natin siya. No? Ang suma total ng pagtitiwala sa Espiritu is, again, obeying Him and relying upon His power. No? Wag nating maliitin ang banal na Espiritu sa anumang paraan kung saan minsan nangyayari po sa atin pong kaisipan, sa atin pong mga pag-uusap. No? Instead, believe that He is able to help us and secure for us a way to overcome anything that comes our way. No? Malaki ang bahagi ng banal na Espiritu, oo, sa atin pong mga panalangin, pero higit pa po sa ating mga panalangin, malaki ang bahagi po niya sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Hindi po siya mahina, hindi po siya nanonood lamang. Kasama po natin siya at tinutulungan niya po tayo sa atin pong kahinaan. Sabi po sa Roma, Kabanatang 8, 26 hanggang 27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng gusto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. No? Tinutulungan niya tayo kahit sa panahong hindi natin alam. No? Kahit nga hindi natin nakikilala kung minsan ay nariyan po siya. Ang sabi po ni Apostol Pablo, lagi siyang namamagitan para sa atin sa Diyos. No? Kaya bakit natin tututulan, bakit natin tatanggihan, bakit natin lalayuan kung ano man ang pakay ng Espiritu para po sa ating buhay. Hindi niya po tayo ipapahamak. Hindi niya po tayo ilalagay sa alanganin, hindi niya po tayo dadalhin sa mga dako na magpapalayo sa atin sa Diyos. Lagi niya tayong dadalhin sa pinakamabuting kalagayan. Kung tayo ay mamumuhay sa Espiritu, hindi po tayo mabilis na mahuhulog sa patibong ng kaaway, hindi po tayo mabilis na masasalakay ng sanlibutan o kahit ng sarili nating mga pagnanasa. Kailangan nating mamuhay sa Espiritu para tayo ay magkaroon ng tunay na pagpipigil sa sarili. No? Magkaroon po tayo ng kapangyarihan
sa atin pong mga puso, sa atin pong mga isip, sa atin pong mga katawan, kahit po sa ating mga pagnanasa. No? Hindi po mahalaga lamang na mabanggit o masabi natin sa ating sarili na I am in control. Hindi po yun yung goal, hindi po yun yung layunin. Rather, it is the Spirit of God is in control of me. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng Panginoon. At doon sigurado tayong hindi tayo mahuhulog sa anumang hindi ka nais-nais na bagay. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, mga panauhin, napakahalaga ng pagpipigil sa sarili, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon. It will always be necessary, it will always be needed as long as we are in the world, as long as we are living in the flesh, nandyan po lagi ang tukso, nandyan po lagi ang pagnanasa na hindi po basta-basta nawawala. Ang paalala nga po ng Aklat ng Kawikaan, sabi po niya sa chapter 25 verse 28, siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. No? Ang syudad na walang pader, nung sinaunang panahon po, ay mahina. Wala pong kakayahang labanan ang mga sasalakay sa kanya. Yun po yung kanyang ibig sabihin. No? Ang hindi nagpipigil sa sarili, madali pong matangay ng kung ano-anong mga damdamin, kung ano-anong mga kaisipan, kung ano-anong mga pagnanasa. No? Ang pagpipigil sa sarili, hindi lamang po para sa dila o sa kamay, kailangan po nitong bumabad sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, nasa trabaho, nasa bahay, nasa bahay-sambahan o kahit nasa labas. Sino man ang kaharap man natin yung tao o kaharap natin ang ano pa mang ibang bagay. No? Marami pong mga trahedya, mga sama ng loob, mga hapdi ang maaaring maiwasan kung tayo ay makapamumuhay ng merong pagpipigil at napupuno ng banal na spirito, isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Mamuhay po tayong lahat ng may pagpipigil sa sarili. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Balik po natin sa Panginoon ang papuri at pasasalamat. Sa ating pong pagtatapos, inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya kung bakit kami nakapagpapatuloy, kung bakit kami nakatatayo, kung bakit kami nakakakilos, kung bakit kami may lakas at may buhay ay dahil lamang po sa inyong katapatan at kagandahang loob. Ngayon, muli, napaalalahanan kami sa mensahe galing po sa inyong mga salita ang kahalagahan po ng pagpipigil sa sarili, isang bunga ng Espiritu na inyong ipinagkaloob sa amin. Patuloy nga, Panginoong Diyos, na sa amin pong mga napakinggan ay tumimo ito sa aming mga puso at hindi lamang po manatili sa aming mga puso, kundi magbunga sa amin pong mga buhay. Kung kami man ay mayroong mga kakulangan, kami man ay mayroong mga pagkasablay, anumang mga pagkakamali namin sa nakaraan, ito na, Panginoon, ang maging hudyat na kami ay patuloy na baguhin ninyo. No? Piliin din namin, Panginoong Diyos, na magbago. Piliin po namin, Panginoong Diyos, ang gawin ang inyong kalooban. Piliin namin ang mga bagay na nagbibigay kaluguran sa inyo. Mamunga ang banal na spirito sa bawat isang mananampalatayang nakatayo rito ngayon. At maipakita namin ang katotohanan ng amin pong pananampalataya sa pamamagitan ng bunga ng aming mga gawa. Huwag naming maliitin ang banal na spirito, huwag naming maliitin ang pagpipigil sa sarili, bagkus bigyan namin ito ng karapat-dapat na kahalagahan sa amin pong mga buhay. Kaya nga sa paparating na linggo, sa mga darating na mga araw, ay pangunahan nyo kami. Ingatan namin, Panginoong Diyos, ang aming mga gawa, ang aming mga salita, lalo na ang aming mga kalooban at kaisipan, upang anumang gagawin namin, anumang lalabas sa bibig namin, anumang papasok sa isip namin, ay mga bagay na kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyo. Sumayin niyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng kapurihan
at sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng aming pasasalamat. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo.